Dapat na raw ireklamo ng Pilipinas ang pagsira umano ng China sa mga bahura na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring bahagi na ito ng anyay pag-reclaim ng China sa lugar. May unang balita si Joseph Morong. Habang maaga pa raw, dapat nang gumawa ng paraan ang Pilipinas para pigilan ang tila ginagawang reclamation ng China sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. Tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, naglalatag na ang China para gumawa ng artificial island sa Sabina Shoal. 75 nautical miles o nasa 140 kilometers ang layo nito mula sa Palawan at nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Parang distansya yan ng Quezon City sa Lucena, Quezon. Isiniwalat ng Philippine Coast Guard na may nakita mga umunay Chinese researchers sa Sabina Shoal. I think they're in the process of making markings because they destroy the coral reefs. No, maybe that's the first phase. Dapat rin daw ireklamo sa Tribunal ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang umunay pagsira ng China ng corals. Yan ay matapos makita ang mga tambak na patay na coral sa Sabina Shoal na sabi ng PCG ay posibleng senyales daw ng pagtatayo ng artificial island. Ang mas nakakabahala, malapit lamang sa Sabina Shoal ang Reed Bank o Recto Bank na mayaman sa langis at nasa EEZ rin ng Pilipinas. If we allow them to build on Sabina Shoal, then they will harass us in Reed Bank because they have a base near Reed Bank. Nang tanongin namin ang Chinese Embassy kung mga researcher nga nila ang nakita ng PCG, tugon nito, yan daw ang tingin ng PCG. Pero di pa ulit sila sumasagot nang liwanagin namin kung sang-ayon sila sa paratang. Sinabi lamang nito na may hindi makukusyong soberanya ang China sa mga isla at katubigan sa South China Sea tulad ng Nansha Spratlys kung nasaan ang Sabina Shoal. Pero ayon kay Carpio, di lamang sa Sabina Shoal tila nagsisimula mag-reclaim ang China kundi sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island. Kamakailan iniulat din ng PCG ang mga tambak na patay na coral doon. Noong 2017, magtatayo raw sana ng fisherman's shelter ang Pilipinas doon, pero pinalagan ito ng China. Hinihingan pa namin ang panig ang PCG, DFA at DND. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.